So, hindi na ba makakatakbo si Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo ng Pilipinas sa 2028? Okay, so pag-usapan po natin ito kasi may balita po tayo tungkol sa impeachment ni VP Sara. Naku, malaking usapin to ngayon. Ayon po sa balita, nadagdagan pa daw po ang bilang ng mga abogado na gustong harangin ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Nadagdagan. So anong ibig sabihin na ito? Pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa YouTube, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Alright? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ngayon kasi ito yung balita. Ayon sa report, mga abogadong humaharang sa impeachment proceedings laban kay VP Sara, nadagdagan pa ang bilang. Ayan po nadagdagan pa raw po yung bilang. So bakit kaya, mga sangkay, ito tanong ko lang naman, no? Napapaisip lang po tayo. Bakit kaya parang kinakabahan sila sa impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte? Ano ba talagang mayroon? Kasi sa Tuesday, no, April 14, magaganap ang lapagan ng ilan sa mga ebidensya at witness kagaya po ni Madriaga. So itong April 14, gusto pong harangan. Gusto pong hindi matuloy ang paglalapag ng mga ebidensya at kung anumang mga pasabog pa. Kaya mga sangki, ako na-curious ako Ako wala akong pagdating, ito masasabi ko, pagdating sa tatakbo sa pagka-presidente sa 2028, wala pa po akong nakikitang susuportahan natin. No? Pero siguro, kung wala man tayo susuportahan, mag-neutral lang po tayo. Since tayo lang naman, mga sangkay, ay sumuporta kay PBBM. Then, tapos na po yung kanyang termino. Pagdating ng 2028 or 2027, no? Makikita na po natin kung sino ang mga tatakbo. Pero, sa 2026 kasi, itong taon na ito, crucial to sa pagitan po sa part ni VP Sara at sa part ng umaayaw kay VP Sara. Kung sino ang mananalo dito, sila po yung aarangkada by 2028 or 2027 to 2028. So tayo, wala pa po tayong mga sangkay. Ako, ayoko rin pakialaman yung mga solid sangkay. Kahit sino ang gusto nyo, boto nyo. Basta ang ma-advise ko lang, huwag kayong panatiko. Kasi once sa panatiko kayo, madi-disappoint kayo. Kita nyo mga sangkay, nangyari. Di ba? Yung mga panatiko, mumoto kay PBBM dahil ang iniisip pala nila, mala Duterte yung style. Iba yung style ni BBM sa leadership. Nagalit sila. Kaya ngayon, ayaw na nila kay BBM, nagalit sila, na-disappoint sila. So, huwag po tayo maging panatiko. Kumbaga, chill lang tayo. Alam nyo naman mga sangkiang politika sa Pilipinas, magulo. Dumami pa ang mga abogadong lumapit sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment proceedings laban kay VP Sara. Grabe, no? Bakit kaya? Bakit kaya parang takot na takot sila? Giit nila iligal ang mga aksyon ng Kamara. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Suportado ng ilan pang mga abogado at taga-suporta ni VP Sara ang mga petisyong inihain sa Korte Suprema para mapahinto ang impeachment proceedings ng Justice Committee sa Kamara. Ayun, no? Dito ako nagtataka talaga. Bakit kailangan ipahinto? I-impeachment proceedings nga ito. Paano naging illegal? Again, wala po tayong problema kay VP Sara. Tayo ay nagtatanong lang. Paano naging illegal itong impeachment proceedings kung ito naman ay kasama sa proseso ng impeachment complaint? Kahit na sino, kahit kay BBM, kahit kanino. But of course, pag sinabing politics, alam po natin yan mga sangkay.
kung anong kulay, anong klaseng sistema ang politika sa Pilipinas. No? Sasabihin po ng kabila, pinupolitika si VP Sara. Di ba? Ako naniniwala ko, part po yan ng pamumulitika talaga. Magkakaplastikan tayo dito kung sasabihin po natin hindi pinopolitika. Pero sa kabilang banda, sasabihin naman po ng kampo ng kampo ng mga kongresista na hindi ito pamumulitika. Part ito ng proseso sa impeachment. Of course, totoo din naman. 'Di ba? Parehas totoo eh. No? Bahagi po yan talaga ng impeachment proceedings. So, kailangan po sundin yan. We believe the committee has overstepped its bounds, abused its discretionary and violated or abused its discretion and violated the Constitution. Specifically, we take issue with, number one, the committee's mini trial, which usurps the Senate's role as the sole impeachment court in the guise of conducting hearings. Number two, issuing subpoenas for evidence not attached to the complaint, amounting to a fishing expedition, effectively aiding and siding with the complainants. Nanindigan ang 12 abogadong taga-suporta ni VP Sara na labag sa batas ang ginawa ng House Committee on Justice na paghain ng subpoena sa Office of the Ombudsman at National Bureau of Investigation. Premature rin daw ang mga naging ruling ng komite at ginagamit lamang daw nito ang constitutional power to impeach para makapagsagawa ng selective investigation at political harassment. Yun yung sinasabi po natin, political harassment or panggigipit lamang sa politika laban kay VP Sara. Totoo din naman, mga sangkay, no? Totoo din naman sa part na yun. Pero siyempre, yan po yung impeachment proceedings. Hindi po yan trial. Actually, ano nga ako minsan sa mga media, yung title nila, impeachment trial. Impeachment hearing. Doon pa po yung trial, mga sangkay, sa yung impeachment trial, doon pa po yan sa Senado. Itong ginagawa ngayon ng Kamara ay proceedings pa lang. Ibig sabihin, ito yung proseso at bahagi ng proseso na bago umakyat doon sa Senado, tingnan muna yung mga ebidensya para malaman kung lehitimo bago sila mag-decide, bago nila ipadala sa doon po sa Senado. Kasi yun nga daw ang kanilang pagkakamali nung una, kung kaya't tinabla sila ng Supreme Court. Kaya ngayon, ayaw na po nila magkamali. It's not just procedural issues. It's a blatant attempt to undermine Vice President Duterte's credibility and block her path to 2028. Kaya ang hiling ng mga intervener, maglabas na ng temporary restraining order or writ of preliminary injunction ang Korte Suprema. Naninindigan naman ng mga mambabatas na sinusunod lamang nila ang proper impeachment process na maayos, patas at iginagalang ang karapatan ng inaakusahan. Para sa agenda. Okay, so ayan mga sangkay, pero nagbigay na po kasi ng yung desisyon ng Supreme Court eh. Nag-ano lang po sila ng notice na kailangan within 10 days sumagot ang mga kongresista sa reklamo nila VP Sara. 10 days ibig sabihin hindi po mapipigilan ang April 14. So imarkahan nyo na po yung kalendaryo nyo next week, Martes. Tuesday, April 14, maglalabasan yung mga malalaking pasabog. Manood po ng live. Alright? So ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Sa tingin nyo ba, dito delikado na po si VP Sara at hindi na po siya makakatakbo sa pagkapangulo after nitong impeachment? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.